Ka-Express, muling umingay sa basketball world matapos lumabas ang latest update na hindi na siyang inaasahang maglaro sa 2026 NBA Summer League kahit may mga naunang ulat na may interest at may oportunidad sana para sa kanya. Sa halip, mas tumitibay ngayon ang direksyon na ang susunod niyang hakbang ay maaaring dumaan sa USNCAA path. Isang ruta na pwede magbigay sa kanya ng mas mahabang playing time, mas klarong development at mas matinding exposure sa American basketball system. Ayon sa report, may offers daw si Kai para sa Summer League. Pero pinili ng kampo niya na tingnan ang ibang pathway papunta pa rin sa NBA. Kasama sa mga nabanggit na ruta ang Exhibit 10 contract and USNCAA. Samantala, sinabi rin ni Gilas coach Tim Cone na kung available si Kai, kukunin nga ito in a heartbeat para sa national team. Pero ang pagkakaintindi niya ay naghahanda na si Kai para sa posibleng NCAA season ngayong hindi na ito tutuloy sa Summer League. Dito nagulat ang marami, lalo na ang fans na umaasang makikita si Kai sa Las Vegas or sa isang NBA Summer League roster gaya ng Lakers. Pero kung susuriin, may logic ang desisyon. Sa Summer League, limitado ang minutes, dikit ang competition, at minsan hindi nabibigyan ng totoong chance ang big man. Sa NCAA, kung makakuha siya ng tamang programa, pwede siyang maging visible weekly, mas may role, at mas mahahasa sa system na binabantayan mismo ng NBA scouts. Kaya ang tanong ngayon, ito ba ang pinakamatalinong reset ni Kai Sotto? Hindi ito pagsuko sa NBA dream. Posibleng ito pa nga ang mas mahabang daan, pero mas klarong daan papunta sa parehong pangarap. Mga Ka-Express, mainit na naman ang pangalan ni Kai Sotto matapos lumabas ang latest update na tila nagbago ang direction ng kanyang NBA pursuit. Kung noong mga nakaraang linggo ay maraming umaasa na makikita siya sa NBA Summer League, ngayon ang lumalakas na balita, hindi na raw siya inaasahang sumabak sa 2026 NBA Summer League at mas nakatutok ang kampo niya sa ibang pathway, particular ang USNCAA route o posibleng Exhibit 10 opportunity. Malaking twist ito para sa mga fans. Bakit? Dahil ang Summer League ang pinakamadaling maintindihan ng publiko bilang daan papunta sa NBA. Kapag sinabi mong NBA Summer League, parang automatic na ang dating sa fans ay may jersey, may laro, may highlight, may chance mapansin. Kaya noon, may mga usapan na may interest kay Kai. Maraming Pinoy ang naghahanda na naman ng suporta, lalo na kung may mga pangalan gaya ng Lakers na napapasama sa usapan ng fans, mas lumalaki agad ang hype. Pero dito kailangan maging malinaw. Wala pang official confirmation na Lakers mismo ang naging final destination or final offer ni Kai. Ang malinaw sa latest reports, may Summer League offers daw pero hindi yon ang piniling tahakin sa ngayon. At kung titingnan ang Lakers side na ilabas na rin ang kanilang Summer League roster at hindi kabilang doon si Kai. Kaya mas tamang sabihin, ginulat ni Kai ang fans at ang NBA conversation dahil imbes na habulin ang mabilis na Summer League exposure, nila mas pinili niya ang mas strategic na long-term route. At dito papasok ang USNCAA angle. Para sa iba, parang kakaiba ito. Bakit babalik sa college path ang isang player na matagal ng professional sa Japan B-League, Australia NBL at international competitions? Pero nagbago na ang landscape ng college basketball. Iba na ang NIL era, iba na ang rules, iba na ang value ng American college exposure. Kung dati ang NCAA ay para lang sa young prospects bago mag-pro, ngayon pwede na itong maging reset platform para sa international players na gustong muling pumasok sa radar ng NBA scouts. Para kay Kai, malaking bagay ito. Sa Summer League, pwede kang bigyan ng 8 minutes, minsan 5 minutes, minsan DNP pa. Kapag big man ka, depende pa sa guards kung bibigyan ka ng bola. Kahit maganda ang katawan mo, kahit 7'3" ka, kung hindi ka kasama sa main development plan ng team, napakahirap magpakitang gilas. Nakita na natin yan dati. Noong Orlando Summer League stint niya, may laro na halos hindi siya ginamit at nang nabigyan ng chance, kulang ang sample size para baguhin ang tingin ng buong NBA. Kaya kung titingnan sa mas malalim na lens, baka ito na ang mas mature na decision. Hindi lang ito tungkol sa mabilis na headline. Hindi lang ito tungkol sa nakitang naka-NBA jersey sa July. Ang tanong ngayon, saan ba siya makakakuha ng tunay na development, tunay na minutes at tunay na evaluation? Sa NCAA, kung mapunta siya sa tamang school,
pwede siyang magkaroon ng mas malinaw na role. Pwede siyang paghandaan ng coaching staff. Pwede siyang makita linggo-linggo ng scouts. Pwede niyang ipakita ang rim protection, passing, post presence, pick and roll defense, and shooting touch sa mas organized na environment. At higit sa lahat, pwede niyang patunayan na kaya niyang maglaro sa American pace, American physicality, and American system. Hindi ibig sabihin nito tapos na ang NBA Dream. Sa totoo lang, baka ito pa ang bagong chapter ng NBA Dream. Kasi kung ang Summer League ay short audition, ang NCAA ay pwedeng maging full season resume. Sa Summer League, ilang games lang. Sa NCAA, buong season kang huhusgahan. Bawat matchup, bawat practice, bawat scouting report, bawat improvement, pwedeng maging ebidensya. Kaya para sa fans na nagulat, normal lang yon. Nasanay na tayo na kapag NBA Dream dapat diretso Summer League, diretso training camp, diretso two-way. Pero sa sitwasyon ni Kai, kailangan na niyang piliin ang ruta na magbibigay sa kanya ng pinakamalaking chance na makita, hindi lang bilang novelty 7'3" Filipino, kundi bilang totoong basketball prospect na may role. At yan ang pinaka-importante. Hindi sapat na matangkad, hindi sapat na sikat, hindi sapat na maraming Pinoy fans. Sa NBA, kailangan malinaw ang tanong. Ano ang role mo? Rim protector ka ba? Stretch big ka ba? Backup center ka ba? Development big man ka ba? Kaya mo bang mag-switch? Kaya mo bang sumabay sa pace? Kaya mo bang mag-survive sa physicality? Kung ang USNCAA path ang makakatulong para masagot ang mga tanong na yan, then baka ito ang pinaka-practical na decision. Mas tahimik, oo. Mas mahaba, oo. Hindi kasing instant ng Summer League, oo. Pero posibleng mas matibay. Kaya ngayon, ang dating tanong na anong NBA Summer League team ang paglalaroan ni Kai, nagbago na. Ang tanong ngayon, anong NCAA program ang kayang magbigay kay Kai ng tamang platform para muling buksan ang pinto ng NBA? Ka-express, hindi ito atras. Ito ay reset. Hindi ito pagtatapos ng pangarap. Ito ay bagong ruta. At kung tama ang magiging school, tama ang role, at tama ang development, baka balang araw, balikan natin ang desisyong ito at sabihin, dito nagsimula ang pinakamatalinong second chance ni Kai Sotto. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.